happy Sabado! Hello, happy Sabado, Miss Menchi at kay Sir Mon at sa lahat ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, Doc, bago ko malimutan kung ano yung mga itatanong ko sa iyo, di ba? Umpisahan natin sa ano bang kaibahan? Sabi nga nila, normal naman daw yung pagkalimot pag matanda na. Meron ba talagang normal lang o meron bang, naku, seryoso na yan? Yung salitang pagkalimot, ang katumbas niyan sa salitang Ingles ay forgetfulness. Yes. Yung sinasabing ulyanin, at inahantulad natin yan sa salitang demensya. Mahalagang pag-usapan to dahil I'm sure yung mga nanonood sa atin, hindi naman panay senior, pero may mga nangyayaring pagiging makalimutin sa edad lang na 20, 30, 40 anyos. Really? So, sa madaling salita, pag sinabing makakalimutin, hindi ito description ng isang taong matanda na. General. Samantala ang ulyanin, ginagamit natin yung salitang yan sa more ng mga nakakaedad. Kakaedad talaga. Ang forgetfulness o makakalimutin pwede mangyari sa 20 years old, 30 years old. Halimbawa ng mga ganito ay panandalian lang. Yeah. Parang tinanong, ano nga ba pangalan mo? Pero mamaya, maalala mo na. Okay. Pero nangyayari naman pagiging makalimutin dahil unang-una yung attention span natin, yung interest natin doon sa bagay-bagay. Okay. Yung distraction, may sinasabi sa'yo pero maingay, hindi nag-register. So minsan pag sinabing, ay nakalimutan ko lang, minsan hindi yun ang tama sagot, siguro hindi mo alam. Okay. Ngayon, That's a big difference. Pag sinabi nating ulyanin, ginagamit natin yung salitang dementia, pero yung dementia ngayon, halos di na ginagamit yan ng mga neurologists. Ang tamang word na ngayon ay ginagamit major neurocognitive disorder. Uy. So yung dementia ay ginagamit natin hindi as a word na sakit ito, kundi kondisyon ng isang tao. Condition. So pag sinabing may dementia, ulyanin, hindi mo lang naalala yung bagay, kundi hindi ka rin makapag-isip at nagbago yung attitude o behavior mo. So ang ulyanin, hindi lang yung nakalimutan ko saan ko linagay yung gamit ko. Hindi lang yon. Hindi lang ganun yun. Yung mga bagay na dating alam mong gawin, hindi mo maalala paano gawin. Pati yun. Meron kang gustong sabihin, hindi mo maisip yung exact words na gagamitin mo. Parang nasa dulo ng dila ko. Pero hindi mo maisip. Pero hindi mo na rin talaga. O kaya yung dati mong regular na ginagawa, hindi mo magawa-gawa tulad ng pagluto. Nakalimutan mo ano yung sangkap na ihalo sa iluluto. Dito na pumapasok yung salitang ulyanin o dementia. Mon, ikaw, may tanong kaya ka, Mon? Oo, kasi nga, yan, yung pinag-uusapan na yung parang pagkalimot or yung memory decline, ano bang main cause? Anong mga sanhi talaga ng memory decline sa ating mga seniors particularly? Sa mga seniors, Mon, may mga medyo humihina ng memorya pero hindi mo may ugnay na merong kagad na sakit. Halimbawa, pwedeng humihina ng memorya dahil sa edad. Ang edad naman o pagiging pagtanda natin ay hindi sakit. Humihina yung blood flow. So, maybe yan ang isa sa dahilan. Pwede naman na humihina rin ang memorya dahil sa kakulangan ng tamang sustansya sa kinakain. Pwedeng humihina ang memorya dahil sa tinatawag na social isolation. Palagi siya nakakulong, mag-isa lang siya sa bahay, walang kausap. Walang mental stimulation. Correct. Parang hindi mo siya ini-engage sa usapan. Hindi na pa-practice. Yes. Pwede naman na humihina ang memorya dahil sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng Ayan. alak, even drug abuse, yung sobrang paggamit ng drugs. Yes. Kaya lutang, minsan kausap mo, wala, di ba? Lalo na pag chronic use na ng mga gamot. So, yan yung mga reason na hindi masasabing sakit. Pero meron naman mga sakit tulad ng kilala ng lahat, yung Alzheimer. Yeah. Ang Alzheimer ay isang uri ng dementia. So yung salitang uri. ulyanin na inuugnay natin sa dementia, isang halimbawa, Alzheimer. Isang halimbawa pala Yes. siya. So ang dementia hindi sakit. Ang dementia is a description. Parang masakit ang tiyan, masakit ang ulo. So it's a description. Okay. So pag sinabing Alzheimer, 70% ng talagang ulyanin ay dito na ilalagay sa kategorya ng Alzheimer. So yung Alzheimer naman ay galing do sa, yung pangalan niyan, galing sa nakatuklas na itong sakit na to, na nakita nila yung mga taong nagde-deteriorate yung kanilang memory, yung thinking, yung ugali, nagbago, hindi alam saan iihi, saan dudumi, mga ganyan. Eh nung namatay na,
nagkaroon ng autopsy, doon nalaman na mayroong mga naging problema sa brain. Sa brain. Yan. Meron So yung talaga. nakatuklas noon, ang pangalan, Dr. Alzheimer. Si Dr. Kaya pinangalan na Alzheimer. Okay. Pero Doc, syempre, ayaw nating umabot tayo sa puntong yun, ano? Yes. Meron bang paraan para ito ma-prevent? Or Yeah. if meron bang tips? Can you give us tips? How can Yes. we maintain na yung ating memorya ay sharp pa rin, yung ating mind ay sharp pa din? Kung ang dahilan ay may medical reason, halimbawa, alta presyon, Ay. diabetes, ito yung mga kondisyon na pwede maapektuhan yung ugat, daloy ng dugo, papuntang yes. brain, o kaya may thyroid disorder, dapat i-address natin itong mga medical concern habang wala pa kayong severe memory loss. So, regarding this, kung naayos mo ito na-control nyo, mas matagal bago magkaroon kayo ng severe memory loss. Importante. Napopostpone mo, Delay. nadidelay Delay. mo. Okay. Kasi once na may talagang severe memory loss na tayo, walang way para maibalik mo sa normal eh. Kaya dapat umpisa pa lang sa mga may sakit ngayon na mga 40 anyos, 30 anyos na merong mga sakit na nabanggit ko, dapat makontrol nyo na yan kung gusto nyo iwasan yan. Pagdating naman sa mga tulong pang sarili, yung exercise, diet, yung matulog ng maaga, matulog ng sapat, Totoo pa bawasan din ng yan. stress, Oh. yung mga gamot na ininom nyo, isanggunin nyo rin sa doktor nyo kung First, nakapansin okay. kayo ng, mas madalas yung lapses ko. Then pagdating sa ay, nutrition, pala yun. kumain ng Nutrition, gulay, yeah. prutas, mga ganyan. Okay. Yan, pag inom ng N plus gold, Yes. isa rin pwede yan. Dahil, bakit pwede ko masasabi yan? Yes. Dahil yan ay gawa sa soybean. Ang soybean ay may protina na tinatawag na isoflavone. Ang isoflavone ay para may halintulad nyo sa parang estrogen, na mahalaga tong estrogen na to para sa memory ng isang tao, both babae at lalaki. Okay. So, Hindi pag namimili sinabing, ng gender yes, ito, ha? Okay. akala kasi na, estrogen pambabae, hindi. Ang estrogen ay kailangan ng babae at lalaki Okay. para ma-enhance ang kanilang memorya. Okay. Pero Doc, yung sabi nyo kanina, no, kung meron ng memory loss, kasi ang hirap ng habulin. So ito pala, would you recommend this even for those na, hindi pa naman tayo umaabot sa puntong yon? Yes. Can we take, kunwari Oo, ako, can tama. I take it? Yung mga pwedeng uminom nito ay any adult, Adult. 18 and above. Pwede na silang uminom. Okay, okay. Instead of taking coffee or mga Yes, energy milk drink, tea, yung mga milk ganyan, tea no, na puro sugar. yan na lang. Mas Okay. maganda yan. At the same time, may mga essential fats din yan. Yung mga, madalas natin marinig yung mga gatas ng bata, di ba? May mga EPA, DHA, may mga taurine, mga kung ano-anong yes, mga yes. enhancer For the brain. For the brain. Yan din ang laman yan eh. Yan din ang laman ng N plus gold. Tama. So this is an adult nutritional drink na pwede nilang itry. Mon, may tanong ka. Oops. Actually, Doc, Yan. parang mas binigyan natin din talaga na hindi lang pala yung pagtanda ng tao, yung pinaka-cause ng mga memory decline, no? Talagang merong factor yung ating mga ginagawa at kinakain. So, nabanggit yun na kanina yung isa eh. I don't know kung meron pa kayo idadagdag kasi I was about to ask. Malaki ang papel nga ng nutrisyon, no? As you are saying, lalo na para sa ating mga beloved seniors, no? Sa pagkain kasi, makukuha na ba lahat ng kailangan nila para sa Yeah. memorya? Yung soybean na binabanggit nyo, is that the best food kahit papano? For the brain. Actually, pag pinag-usapan natin sermon yung food, no? Ang ko-consider mo, sapat na ba yung kinakain natin? Tama bang kinakain natin sa pang-araw-araw? Kaya ito ay masasabi natin na pandagdag or supplemental drink. Supplemental. As a matter of fact, mga pasyente nga na even yung mga bedridden na nag-tube feeding, Yes. yan ang binibigay. Oh. Mas mataas lang ang dosage, binibigay 6 scoops in a cup of Okay, mas concentrated. mas Okay. mataas. Aha. So, bukod dito, yung mga mental exercises mahalaga din. Ay, okay. Isang halimbawa ng mental exercises, mga nanonood ngayon, magbabanggit ako ng 5 hayop. Halimbawa, aso, pusa, baboy, kambing. Mamaya, after 15 minutes, tingnan nyo kung Tanungin mo. mamememorize nyo yun. Okay. May iba, na kakabanggit lang, naalala. Pero after 15 minutes, usually 10 to 15 minutes, nalimutan Hindi na. na din. So, Okay. yung mga ganyan, importante yan. Then yung mga crossword puzzle, Ah. anything na gumagamit ng utak. Recipe. Sundin nyo yung mga Oh. recipe. Dapat
niluto nyo, meron kang kodigo, the following time na pag inulit nyo yung pagluto, dapat alam nyo na yan. Alam niya. Then yung sensory, importante yung paningin, pangamoy, panlasa. Why? Pagka gusto nyo maalala isang bagay, nakita mo, binasa mo, narinig mo. Okay. Yung interest ng tao sa isang bagay is very important. Halimbawa, si Mon, may nakitang magandang chicks dyan sa lugar niya. Yes. At hiningi mo yung number. Miss, pwede mahingi ba yung cell maalala? number mo? Maalala. Isang banggit lang maalala mo, Mon, kung type mo yung babae. Oo nga, interest. selective. Oo nga. Tama, So, very important yung mga bagay niya. So, we have to be attentive to learn things and to memorize it. Doc, for example, let's say I know in my family na, ang kunwari, aking magulang o aking lolo't lola ay talagang umabot sa puntong nagkaroon ng demensya. And let's say ako this early, can I take something like this? Para kasi alam ko na nasa lahi namin yan. Totoo Pwede. bang nasa lahi? Pwede yan, pero maraming factors pa na dapat rin. i-consider. Okay. We're talking only about nutritional deficiency, Yes, na humina yes. memorya, but Yes. yung ibang factors like genes, hindi natin napapalitan. So may mga warning sign. Kung may kasama kayo ngayon na senior, ng tanong paulit-ulit, tinanong na Ay, kanina, after yeah. 15 minutes, tinanong ulit Na at naman. tinanong ulit, Okay. isang sign yan. Kung may kasama kayo na dating sociable, nakipag-usap, biglang nagbago, naging masungit, nagbago yung behavior, Okay, that could okay. be a sign also of cognitive decline. Kung meron kayong kasama na dating alam naman niya kung para saan ang kutsara, ngayon hindi niya alam. Kung siya ay bigla na lang umiihi kung saan-saan o dumudumi kung saan-saan. Kung lumabas ng bahay na nakahubad, Oh, yes. ayan na yun, mga severe cases of Alzheimer na yan. Yung hindi kayo makilala, yung Yes. dati niyang ginagawa, wala na siyang interest. O kaya nandyan na yung even yung basic na basic lang. Ano yung basic? Pagkagising, anong araw na ba ngayon? Today is, ano na bang taon? Ano nga ba, sinong presidente ngayon? Yung mga ganyan. Things like that. Okay. So, ito yung mga warning na to So, na huwag niyong pabayaan. So engaging them, let's say, kunwari araw-araw na kwentuhan, ipapakwento Yes. mo yung nakaraan nila, is that healthy for them? Malaking bagay yon Malaking na bagay yun. kinakausap mo lang. Okay. Kasi ang kadalasan na nawawala naman sa mga nagkakaroon ng nag-uumpisang magpulyanin or loss of memory. Ang unang nawawala sa kanila yung recent memory. So, recent, yung kanina lang. Yung ginawa niya kanina o kahapon. Hindi maalala. Pero maalala niya noon. Yung before, Alala bakit niya. nga ganun, Doc? Yun yung kasi yung mga long-term memory na re-retain. Okay. Yung short-term memory, yan yung recent things na nangyari. Okay. Meron naman tinatawag na working memory na parang nagbisikleta ka, hindi mo makalimutan hanggang pagtanda. Correct. So yung ginagawa mo, nandun na parang Nandoon. naging habit na, that is your Mga working. core memories, no? Yes. Doc? Yes. So pag Parang pinag-usapan mga core memory, memories sa buhay marami mo. kang i-evaluate eh. Parang si Ma'am Menchi, sino yung first boyfriend mo? Baka alam niya pa. Yeah. Kinalimutan Oo. na yun. Oo, yung mga ganun. Meron ganun, Doc, di ba? Yung talagang sinisikap mong kalimutan. Yan yung may masamang nakaraan. Ayun. Oo. Ay, Doc, Simon. parang lumalabas. Ay, nakalimutan ko. Teka lang. Joke lang. Kasi Doc, marami sa mga go on. mahal natin sa buhay, pag ganyang mga nakatatanda na paulit-ulit, no? Medyo ano sila, nakukulitan. Paano ba yung tamang pag-handle sa mga ganito? That's another. Well, unang-una, mahaba dapat ang pasensya natin. Sa klinik ko na lang kausap mo, tagal mo pinaliwanag, pagtayo. Dok, ano nga ulit yun? So, kailangan talaga ipaliwanag mo ulit, no? Bigyan natin sila ng mga aid like yung mga stick-on, yung mga Okay. sulat, Okay. paalala. Lahat ito, kailangan talaga ng support ng pamilya. Exactly. Kaya sinasabi ko palagi pag ako'y nagbibigay ng lecture, sana nakikinig hindi lang yung mga thunders. Correct. Ang nakikinig, pati yung mga anak na may mga inaalagaan sa bahay na may edad. Correct. Kasi kung sila asahan natin, kailangan talaga nila ng suporta ng pamilya. Exactly. Kasi yung eventually talagang nung bata naman tayo 'di ba? Parang tayo yung kanilang inaalagaan. So reversal Balik. na 'yon. Parang sila Yeah. naman yung dapat nating babantayan natin anong oras iinumin yung gamot niya, anong oras mo bibigyan itong N+, 'di ba? Kailangan may ganon. Pero Doc, itong isa pa yung nag-iisip bata. Ano bang ibig sabihin noon? And ano bang nagiging dahilan Yan. noon? Part yan ng Alzheimer.
Na Alzheimer. para kang merong bata na 1-year-old na kailangan ituro mo ulit kung para saan yan. Okay. Totally hindi natin sila pwedeng sisihin. Huwag tayong magagalit dahil walang Okay. taong gusto na mawalan sila ng memorya. Exactly. We have to understand them and we have to support them. At isipin nyo palagi na kung kayo ang nandun sa ganong kalagayan, anong mafe-feel nyo? Palaging ganon dapat ang thinking natin. Okay. So Doc, bilang panghuli, ano pa ba ang inyong ipapaalala sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, especially those na sila yung nag-aalaga sa ating mga matatanda? Okay. Since alam natin na meron silang mga ganitong kondisyon, palaging meron nakatutok, may nakabantay. Ayaw natin na hindi nila alam na yung posporo ay pwede palang masunog ang bahay. Ayaw natin na palagi nakabukas ang gate at pwede silang lumabas ng bahay na nag-iisa at kung saan sa makarating. Dahil naniniwala ako na sa mga pasyenteng may Alzheimer o talagang masasabi natin na papuntang Alzheimer, may mga ginagawa sila na talagang hindi nila nais na maaaring makapinsala. Hindi lang sa kanila, kundi sa inyong lahat na kasama sa bahay. Make sure kung may mga sharp objects, alisin nyo sa kanilang tabi. Make sure na yung kanilang kwarto, kung saan man sila nag-i-stay, ay safe. Walang madudulas, hindi sila pwedeng madulas, hindi sila pwedeng matisod. Kaya lahat ito dapat bigyan natin ng pansin. Thank you very much, So, Doc. sa pwede inyong- ka nang maging co-host talaga dito. Correct. Kasi ang dami mo ng fans. Oo. Marami pala nagtatanong. Dami. Ano bang clinic days ni Doc? Ayan. Well, ang aking clinic po ay may pangalan na The Life Extension Center. Hindi po ako Diyos na nagpapahaba ng buhay, pero pinipilit ko lang na magkaroon ng quality life ang bawat senior. So, extending quality life ang main goal ko. Ang address ng aking clinic ay nandun po ako sa 3rd floor ng Belkens Tower. Matatagpuan sa 127 Malakas Street, Diliman, Quezon City. At pwede po kayong tumawag for appointment dahil I only see patient by appointment para may sapat na oras ako sa bawat pasyente. Correct. Ayan. So, Salamat po. Ayan. Salamat, Doc, sa iyong mga Thank you. payo at Thank sa iyong mga paalala and magandang information sa ating mga listeners and viewers na nakatutok sa atin. And importante sa mga nakatutok sa atin na ang N Plus Gold ay makakatulong sa ating brain health for our loved ones. Kaya mga kapatid, alagaan ang inyong isip pati na ang inyong mahal sa buhay, ipasalubong ang N Plus Gold. Tanda ng inyong pagmamahal. Ayan. Doc, teka lang, meron ka pang hindi nababanggit. Your social media. Yes. Ay, Tinafollow salamat. ko yan. Ako, salamat po. Meron po akong YouTube, Facebook, and TikTok. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Ayun. Sundan niyo po at baka makatulong po ako sa inyo sa kaalaman pangkalusugan at konting kasiyahan. Palabiro lang ako. Pag Tinitingnan ko yung mga joke Joke ni lang. Doc eh. Thank you Diba? very much. Pati yung mga tumitestigo sa nakakalimutan. Doc, bigyan kaya natin. Hindi. Iba, hindi ko pa na-describe if I may add. No? Iba po yung makalimutin, iba rin yung ulyanin, iba rin yung sinungaling. Magkaiba yun. Teka. Magkaiba po yun. Ayan, Sorry. Thank you very much. Thank you very much. Kaya love ka namin dito. Nakakatuwa. Kapatid. Alam mo, natuntua ako dun sa Facebook page nga ni Doc. Thank you very much, Doc Gary C. O mga kapatid, abangan nyo uli ang Real Talk with Doc sa October 18. Aba, kasama uli natin si Doc Gary C. O tayo muna'y, Amon, itong assignment mo.